Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunray 75 channel, the home of educational and positive videos. At sa pagkakataong ito, I'll be sharing to you the gospel once again for today. That's from the Gospel of Mark chapter 10 verses 46 to 52. Ayan, in Filipino again. Ang bulag ng Jericho. Dumating sila sa Jericho at pag-alis niya roon, kasama ng kanyang mga alagad at ng marami pang tao, may isang bulag na pulubi na nakaupo sa tabi ng daan, si Bartimeo, ang anak ni Timeo. Nang marinig niya na si Jesus na taga Nazaret ang dumaraan, nagsimula siyang sumigaw, "Kaawaan mo ako, Jesus, anak ni David." Pinagsabihan siyang tumahimik ng mga tao. Pero lalo lamang niyang nilakasan ang kanyang sigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa ka sa akin." Huminto naman si Jesus at sinabi, "Tawagin ninyo siya." Kaya tinawag nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob at tumindig ka." Tinatawag ka nga niya. Inihagis nito ang kanyang balabal at paluksong lumapit kay Jesus. Kinausap ito ni Jesus at sinabing, "Ano ang gusto mong gawin ko?" At sumagot sa kanya ang bulag, "Ginoo, makakita sana ako." At sinabi naman ni Jesus, "Sige, ang iyong pananalig ang nagligtas sa iyo." Agad siyang nakakita at sumunod siya kay Jesus sa daan. Wow! Actually, nung nabasa ko itong gospel na ito at pinapakinggan ko din si Father kanina sa homily, nakakatuwa, no? Lahat tayo ay meron ng panalangin. Lahat tayo may nais hilingin sa Panginoon. Lahat tayo ay may request sa Panginoon, no? At yung request natin na yan ay kung tayo lang, kung pwede lang agad-agad ay nandyan na. At nasanay na tayo sa panahon na yung mga bagay-bagay ay outright, no? Mabilisan, nandyan agad, no? At ayaw na nating maghintay. Pero may mga pagkakataon minsan na kapag tayo ay nananalangin at hindi pa dumarating yung ating panalangin, medyo napanghihinaan tayo ng loob. Lalo na kung may mga taong magsabi sa atin na parang hindi mangyayari at mukhang imposible yung hinihiling natin. All the more na napaghihinaan tayo ng loob. Maraming mga pagkakataon na ang mga nais natin at nais nating hilingin sa Panginoon ay maraming balakid. Pero katulad ng gospel ngayon, napakaganda. Si Bartimeo ay hindi napanghinaan ng loob. Kahit sinabi ng mga taong nandun, "Tumahimik ka." Ayan, di ba? Minsan may mga nais tayo, may mga hinihiling tayo, at minsan may mga pagkakataon or may mga tao na sabihin sa atin, mukhang hindi mangyayari yan, itigil mo na lang yan at hindi mangyayari yan. Minsan napanghihinaan tayo ng loob at ayaw na natin. Pero katulad ni Bartimeo, binibigyan niya tayo ng lesson sa ganitong pangyayari, no? Sa ganitong account sa Bible na hindi tayo mapanghinaan ng loob. We have to become persistent, no? Kahit sa tingin natin parang parang hindi mangyayari. Pero dapat hindi tayo mawalan ng lakas ng loob at ng pananampalataya, no? Ano ang sabi ng Panginoon sa maraming mga accounts din? Your faith has healed you. Minsan hindi nangyayari sa atin kasi humihiling tayo pero hati yung puso natin. Humihiling tayo pero nagdududa tayo. Mangyayari ba to? Ibibigay ba to sa akin? O anong sabi ng Panginoon? Your faith has healed you. Kumbaga yung mga bagay na ating hinihiling, depende kung gusto nating nandyan, makarating, may bigay sa atin, depende rin sa ating pananampalataya, no? Kung tayo ay naniniwala sa Panginoon na kaya niyang ibigay ang ating hinihiling.
Actually, bago pa man natin hilingin ang mga bagay na nais natin, alam na ng Panginoon. But of course, gusto niyang makita din, malaman sa atin yung ating pananalig sa Kanya, no? So, kailangan may effort din. Minsan kasi pag nananalangin tayo, Lord, hiningi ko na yan. Bahala ka na, ibigay mo na sa akin yan. Pero ayaw nating gumalaw. Ayaw nating gumawa. Can you imagine? Si Bartimeo, nung pinatigil siya, wala talagang ginawa niya. Sumigaw siya ng mas malakas. At nung napansin siya ni Jesus, ay kanyang iniwan yung kanyang balabal at paluksosang lumapit kay Jesus. Nag-effort. hindi katulad sa atin minsan, basta Lord, nanalangin na ako, ikaw nang bahala kahit di na ako mag-effort. It should not be like that. Sabi nga, naaalala ko ang sinabi ng pari din kanina, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag nating kalilimutang mag-effort. Kasi hindi ka rin mag-i-effort kung hindi ka nananampalataya, kung hindi ka nananalig. So mag-i-effort ka at magiging persistent ka, hindi ka titigil dahil may pananampalataya ka, nananalig ka. So kung may mga nais tayong hilingin sa Panginoon, wala namang imposible sa Kanya eh. Nakadepende lang din sa atin. Gaano ba katatag? Gaano ba kalakas? Gaano ba kabuo ang ating pananampalataya sa Kanya? Tandaan natin, sa maraming pagkakataon sa buhay na hinihiling natin, ibibigay niya yun sa atin, depende sa ating faith. For after all, sabi nga niya, your faith has healed you. If this video helps you at nais niyong ibahagi sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sino mang nais mong bahaginan, you can share this video. You can also like and subscribe to my channel. And I hope to see you in my next vlog. This is Sunny of Sunrise 75 channel. Bye for now.